Hindi ako makapaniwala dahil makakapunta ako sa ibang bansa. Nakatakda kasi ang emergency business trip ni Mr. Faltado at Mr. Sandoval sa Hong Kong ngayong linggo. At syempre kasama ako. Abala man ako sa pag-a-arrange ng aming flight at paghahanap ng hotel accommodation ay okay lang. Magkahalong excitement at saya naman ang nararamdaman ko dahil makakasakay na ako ng eroplano. Hi Claire, masayang bati ng pumasok na lalaki. Si Mr. Sandoval na pala ito. Good afternoon po sir. Umupo ito sa sofa na nasa tapat ng desk ko habang nakatingin sa akin. Nag-cross legs pa ito na para bang at home na at home. Sir, Mr. Sandoval is already here. Nagsabi naman ng boss na papasukin na ang ka-meeting. Sir, pwede na po kayong pumasok. Formal na sabi ko dito pagkababa ng telepono. Tumayo na ito pero imbis na pumunta sa opisina ni Mr. Faltado, ay lumapit ito sa desk ko. Claire, are you avoiding me? Diretsong tanong nito na nakangiti. Po, hindi po. Bakit ko naman po gagawin yun? Pagmamaang-maangan ko dito. Pero sa totoo lang ay oo, dahil ayoko na nga ng issue. That's what I'm thinking about. Why would you avoid me? There is no reason, right? Tanong ulit dito na parang pinipilit basahin ng mukha ko. Sir, wala po talaga. Mabuti pa, pumasok na po kayo dahil kanina pa po nag-aantay si sir. Pag-iwas ko at saka ko tumayo para buksan ang pinto ng opisina ni Mr. Faltado. Please lang, pumasok ka na. Bulong ko sa sarili. Imbis na pumasok ay hinatak nito ang braso ko dahilan para maisara muli ang nakauwang na sanang pinto. Huli na nang mapansin ko na nakatayo na pala ang boss at pinigilang sumarayon. What is going on here? Seryosong tanong nito habang nakatingin sa kami ni Mr. Sandoval na nakahawak pa rin sa aking braso. Oh, magpaliwanag ka ngayon kay sir. Siyempre sa isip ko lang yung sinabi. Dahan-dahan naman akong binitawan ni Mr. Sandoval at tumikim. Nothing. I was just about to ask her for a cup of coffee. Pagdadahilan nito. Takot din pala to sa boss ko. Manghihingilan daw ng kape bakit mapablot-tablot pa sa braso? Pero dahil kita ko matamang pagtitig ng boss kay Mr. Sandoval na para bang binabasa kung totoo ang sinasabi nito ay naisipan kong basagin ang tensyon. Okay sir, I will get a coffee for you. At nagmamadali na akong tumalikod. Ano bang nasa isipan ni Mr. Sandoval na to? Alam ba niya sa ginagawa niya pwede ako matanggal sa trabaho? Lalo pa't nag-iisip na si Mr. Faltado na may something kami. Kailangan ko makausap ng masinsinan to para naman liwanagin kung ano ba talagang problema niya. Tamang-tama naman ay habang nag-aantay ako ng bus, ay huminto ang sasakyan nito sa harapan ko. Hop in! Aya nito na para bang walang nangyari kaninang hapon. Agad naman akong sumakay. Sir, hindi ako sumama sa iyo para makipagkwentuhan. Gusto ko lang pong liwanagin. Hindi ko natuloy ang sasabihin dahil sumingit na to. I know Claire, I am sorry. I did not mean to do that. But I just wanted to know why you were avoiding me. That's all. Pagpapaliwanag nito na nakatingin sa akin. Mukha namang sincere ito sa sinabi. Okay, pero tatapatin ko na po kayo ha. Seryoso kong sabi dito. Go ahead. At nagsimula na itong mag-drive. Nakita po ako ni Mr. Faltado na sumakay sa kotse niyo noong araw na hinatid niyo ko. And so, you were already out of the office. He cannot control kung ano man ang gusto mong gawin pagkatapos ng trabaho. Agad na sagot nito. Pinagsabihan po ako ni sir dahil doon. Akala po niya ata may namamagitan po sa atin. Malakas tong tumawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Pero nagpatuloy ako sa pagsasalita. Pero dininay ko po yon. Dahil wala naman po talaga. Natatakot lang po ako na baka mawalan ako ng trabaho nang dahil sa inyo. Tumingin ito sa akin na parang nag-isip. Alright, is that why you're avoiding me? Opo sir. Napakamot sa ulo ito at parang nag-iisip ng sasabihin. You know what? Una pa lang kitang nakita ay namagaan na ang loob ko sa'yo. Natutuwa ako sa'yo. I did not mean to make you feel uncomfortable with my actions. Believe me or not, I just want to be your friend. At huminto ito sa pagsasalita at lumingon sa akin. And you remind me so much of my late younger sister. At bahagyang lumungkot ang boses. Hindi ako nakapagsalita agad dahil na guilty ako.
She just passed away after years of fighting leukemia. Dagdag pa nito na inilayo ang tingin. Sorry po sir, hindi ko po alam. Na kayo kung sabi ko na lang dito dahil parang umurong ang dila ko. Hey, you don't have to say sorry. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo. You did nothing wrong. Pilit ng ngiti nito. Hindi ko na kasi alam kung ano ang dapat sasabihin. Sa kabila pala ng mga tawa at kalokohan nito ay may tinatago itong lungkot. Don't worry, kapag tinanggal ka ni Mr. Faltado, kukunin kitang sekretary ko. Sabi nito sa akin na tinapik pa ako sa balikat. Ang bilis namang magbago ng mood nito. Naku, hindi na po. Nakakahiya naman. Bago ako bumaba ay nagpahabol pa na sorry ulit ito. I'm really sorry again, Claire. Okay lang, naiintindihan ko na po kayo. Sorry din po at na-misunderstood ko po kayo. At ngumiti ako. So, are we friends now? Sabay lahad ng palad nito. Opo, sir. At nakipagkamay ako dito. Oh, and please call me Josh from now on. Pahabol pa nito na nakababa na ako. Tumango na lang ako dahil syempre hindi ko naman kayang tawagin ito sa pangalan lang. Dumating na ang araw ng flight namin to Hong Kong. Dala ang mga gamit ay sabay-sabay kaming hinatid ni Kuya Dex sa airport. Tulad ng dati ay nasa harap ako at si Mr. Faltado at Mr. Sandoval ay nasa likod naman. Claire, excited ka na? Tanong ni Mr. Sandoval habang nasa kotse. Nahalata siguro nito na parang ang saya-saya ko. Opo, first time ko po kasi makakapunta sa ibang bansa. Masaya kong sagot. Pagdating namin doon ay agad din kaming pumila para mag-check-in. Inabot ko sa 2 tickets nila at aktong aalis na sana. Where are you going? Tanong ni Mr. Faltado sa akin. Ako naman ay nagtaka na lumingon dito. Sir, dun po ako pipila sa economy class. For business class lang po kasi to. Pagpapaliwanag ko naman. Nangunot ang noo nito. Who told you to book an economy class? Tanong ulit nito at diretsyon tumingin sa mata ko habang nag-aantay na sagot. Ay, naku, ayun na naman siya. Pwede namang walang eye-to-eye contact, nakakailang kasi. Wala naman pong nagsabi pero hindi ko natuloy ang sasabihin dahil pinutol nito ang dapat ay sasabihin ko. Give me your ticket and passport. Sabay lahad pa ng kamay nito. Si Mr. Sandoval naman ay nakangisi sa gilid. Anong iningisi-ngisi nito? Agad ko na lamang inabot ang hinihingi nito at tumalikod na ito para magpunta sa counter. Maybe he wants you to be beside him during the trip. Bulong ni Mr. Sandoval sa akin. Ha? Bakit naman po? Sa Hong Kong pa rin naman ang bagsak ko. Business class man o hindi? Sagot ko dito na pabulong din. You are his secretary by the way. Dapat lagi ka nakadikit sa kanya. Sa bagay, tama nga naman. Here. At inabot ng boss ang bago kong ticket. Upgraded na yon. Nahihiya naman akong kinuha yon, lalo naman akong na-excite dahil bukod sa unang beses ko makakasakay ng eroplano, ay business class pa. Ang swerte ko naman no. Pagkaupo ko ay lalo akong natuwa dahil nasa window side pa ako. Inayos kong gamit at tumingin sa labas. Nasa kabilang side na upuan ko pala si Mr. Faltado. Pero sa pagkakatanda ko, ay sa window side ko din pinabuk ang boss ko. Nagkibit balikat na lang ako at napansin ko naman si Mr. Sandoval na papaupo sa hindi kalayuan. Pa-take off ng eroplano at nagumpisang bumilis ng takbo noon. Para akong nasa roller coaster, kaya napakapit ako ng mahigpit sa aking upuan. Naramdaman ko na unti-unti na kaming umaangat sa lupa at para akong nabibingi. Napahawak ako sa may harapan at pumikit dahil para akong nahilo bigla. Maya-maya ay naramdaman ko na diretsyo na ang lipad ng eroplano kaya umayos na ako ng upo. Tumingin ako sa ibang tao sa loob ng eroplano. Ako lang bang may reaksyon ng ganun? Lumingon ako sa amo at nakatingin pala yun sa akin. Huwag mong sabihin kanina pa niya ako tinitingnan. Nakakahiya naman. Kahit walang reaksyon ng mukha nito, alam kong nawerdohan ito sa akin. Pero first time ko to, siguro naman naiintindihan niya. Binaling ko na lamang ang tingin sa bintana at namangha ako. Ganun palang itsura ng Maynila sa taas. Dikit-dikit ang mga bahay. Parang maliliit na square at iba-iba pang mga kulay. Nalibang ako sa view, lalo na nakita ko na ang dagat. Para akong nanaginip dahil napakaganda. Hinilig ko ang ulo ko habang nakatingin sa tanawin. Hindi ko na malaya na napikit na pala ako. Ma'am?
Nagising ako dahil sa boses na isang babae. Pagdilat ko ay ang magandang mukha nito ang bumungad sa akin. Eto na siguro ang flight attendant. Ang ganda, parang artista. Ma'am, would you like me to serve your meal now? Malumanay na tanong nito at ngumiti. Pantay ang ngipin nito at napakaputi. At syempre, umuo agad ako dahil nagugutom na din ako. Sinulyapan ko si Mr. Faltado at may isa pang flight attendant na nagsuserve dito. Maganda din yon, maputi at sexy. Halos idikit nito ang katawan sa boss habang naglalagay ito ng pagkain. Haliparot na to. Napabulong ako dahil nainis ako ng kaunti. Habang wala namang reaksyon ng amo na nag-aantay lang na matapos ang babae sa pag-serve. Kunwari pa si sir, sa ganda ng babae malamang gusto din itong ginagawa na bahagyang pagdikit-dikit sa kanya. Sa wakas, nasa Hong Kong na kami. Una kong napansin ay ang laki at linis ng airport. Halos lumuwa ang mga mata ko na parang bata. Pero syempre, hindi ko naman pinapahalata yun sa dalawang kasama para hindi ako magmukhang tanga. Pagsakay sa airport taxi ay hindi pa rin natapos ang pagkamangha ko. Nagtataas ang building at naglalakihang billboard ang nadaanan namin. Enjoy na enjoy ako sa mga nakikita. Naisip ko, ang sarap sigurong tumira dito. Sa Novotel City Gate ako nag-book ng rooms dahil malapit yun sa airport. Standard room ang sa akin at executive premium room sa dalawa. 5 araw lang kami doon at sa totoo lang ay inayos ko ang schedule ng meetings ay fully book ang mga ito. Wala man lang araw na pwede akong lumabasan at mag-enjoy. Pero okay na din yun. At least, nakatuntong ako sa ibang bansa. Pagpasok ko sa kwarto ko'y namanghana naman ako. Kita mula sa bintana ang dagat at bundok. Napakaganda ng view dito. Nakaka-relax. Nagsimula na akong mag-ayos. Nilagay ko sa cabinet ang damit at saka nagtuloy sa shower. Iyayamanin din ang shower dito. Ang sarap maligo nito. Fresh na ako nang lumabas ng banyo. Nagsuot lang ako ng shorts ko na pambahay at maluwag na t-shirt. Wala naman akong balak lumabas kaya okay na to. Ibinagsak ko ang katawan sa napakalambot na kama habang nakatingin sa magandang tanawin sa labas. Ay, sobrang ganda talaga. Parang ayoko na tuloy umalis. Dito na lang kaya ako sa Hong Kong tumira. Nasa gitna ako ng pag-i-imagine na may biglang nag-doorbell. Sino naman kaya yun? Huwag mong sabihing housekeeping kaka-check-in lang namin. Imposible naman. Mula sa peephole ay sinilip ko muna kung sino bang Herodes itong nangiistorbo sa pagre-relax ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong sinong nasa harap ng pinto. Si Mr. Faltado? Nag-isip ako sandali. Bubuksan ko ba ang pinto? Magkunwari na lang kaya akong tulog. Pero hindi pwede. Baka magalit to sa akin. Ano kayang kailangan ito? Naayos ko naman na lahat ng gawain. Kaya anong pakay nito? Hindi na ito nakapag-antay at nag-doorbell ulit. Sabay katok pa sa pinto. Ano ba yan? Excited lang? Bahagya akong inuwang ang pinto at inilabas ang aking ulo. Hello sir! Bati ko dito na sinabayan ko pa ng ngiti. Sinalubong naman ako na parang galit itong muka. Why are you not answering my calls? Matigas at may halong inis sa boses nito. Ah sir, tumatawag po pala kayo? Ay hindi Claire, charot lang yun. Kaya nga siya nagtatanong bakit hindi mo sinasagot dahil tumatawag nga siya. Malamig na titig lang ang ginanti nito sa akin. Bigla kong naalala na nasa bag ko pa rin pala ang aking cellphone. Kaya naman dali-dali akong pumasok para hanapin yun. Shit! Bulong ko sa sarili. 5 missed calls? Baka tumatawag yun nung time na enjoy ako sa pagligo. Binalikan ko ng tingin si Mr. Faltado na bahagya na palang pumasok sa kwarto. Pero nailang ako nang papansin na tinitingnan ako nito mula ulo hanggang paa. Sorry po sir. Nag-shower po kasi ako. Hindi ko nadinig ang tawag niyo. Mautal-utal na paliwanag ko. Nakaramdam kasi ako ng hiya sa itsura ko. Nakapambahay lang ako at mukhang nene na pinabili ng suka sa tindahan. Kaya siguro ito nakamasid sa akin. Sa bagay, naka-shorts lang din naman ito at t-shirt. Pero bakit ganun? Ang lakas pa rin ng dating. That's fine. Sagot nito na nagtaas na ng tingin. Anyway, I want you to reconfirm the scheduled meetings tomorrow. Send reminders to all attendees. Utos nito sa akin. And do not forget to do it each night. I don't want any time to be wasted.
So all meetings should be set properly and accurately. Dagdag pa nito. Yun lang pala, pwede namang i-text na lang sa akin. Nanlumo naman ako sa nadinig. Akala ko kasi makakapagpahinga ako ng maaga ngayong araw. Ah, okay sir. Napilitang sagot ko at umalis na ito. Maaga akong gumayak dahil madami-daming meetings ang nakaschedule ngayong araw. Walang katapos ang meetings. Sa kalagitnaan nga ng araw ay nanakit ng binti at paa ko ang lalawak ng mga buildings at lugar dito. Itinurding kasi kami sa building na pag-aari ng isa sa mga investors na kamiting ni Mr. Faltado. Pupunta ka nga lang sa kabilang bahagi ng kwarto, hihingalin ka na talaga. Dagdag pa doon na naka-heels ako. Feeling ko tuloy, puro paltos ng mga paa ko. Kung alam ko lang na ganito, di sana nagbaon ako ng flat shoes. Alas 5 na matapos ang huling meeting namin. Nagpaalam si Mr. Sandoval na may imimit daw na kaibigan, sabay kindat sa akin. Mukhang babae ang kikitain ito. Naiwan naman kami ni Mr. Faltado naglakad papunta sa antayan ng taxi. Ako ay nasa bandang likuran niya. Ganito lagi ang posisyon namin. Siya ay bahagya pa laging nauuna, pero advantage ito sa akin dahil malaya ko napapagmasdan ito. Oo, tama. Hindi ko na nga pinipigilan ng paghanga dito. May kasabihan nga na pag pinigilan ay lalong manggigigil. Siyempre ayoko naman manggigil, kaya hinayaan ko na lang. Paghanga lang naman to. Puppy love, ika nga. Parang high school lang, hindi ba? Ano ba naman yung kiligin lang ako paminsan-minsan? Ang mahalaga, hindi niya alam, kaya nga hindi ko yun pinapahalata. Isa pa, sino ba naman ako, hindi ba? Isa lang akong hamak na simpleng babae. Wala ako sa kalingkingan na tulad ni Rosel. Pero hindi naman ako pangit. Ang akin lang ay hindi ang tipo kong gugustuhin na isang gaya ni Mr. Faltado. Masyado akong ordinaryo kaya magkasya na lang ako sa pag-i-imagine dito. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko. Paano naman kasi parang wala akong kasama? Panis na din kaya ang laway nitong si Sir? Patuloy lang kami sa paglakad nang bigla ako natipalok. Buti na lang ay hindi ako tuluyang nahulog dahil nakakapit ako sa braso. Braso? Ang braso pala ni Mr. Faltado ang nakapitan ko. Sa bagay, wala namang ibang braso doon. Nahinto ito sa paglakad at tumingin sa akin. Agad kong binitawan yun na para bang napaso. Naku sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Paghingi ko ng paumanhin at yumuko. Ayoko kasing isipin ito na sinadya ko mapahawak dito. Siyempre, nandun pa rin dapat ang respeto dahil siya ay boss ko. Why do you always have to say sorry for everything? Parang may halong irita sa boses nito. Nagulat ako sa tanong niya, pero sa totoo lang ay mas nagulat ako na nagsalita pa to. Normally kasi dededmahin lang ako nito na parang walang nangyari. Po, kasi po nahawakan ko po kayo, kaya sorry po. At nagsorry na naman ako. Pero ano ba kasing gusto nitong sabihin ko? Alangan naman thank you? Umismid ito at nagpatuloy na lang sa paglakad. Ako naman ay iika-ika na lang na sumunod. Pakaramdam ko'y nagdudugo na talagang mga paa ko. Siguro sugat-sugat na mga yun. Pinilit ko na lamang maglakad dahil malayo-layo pa ang antayan na taxi. Hindi ko napansin na huminto pala sa paglakad si Mr. Faltado. Napahinto rin tuloy ako at nagtaka. May nakalimutan ba to? Huwag mo sabihing babalik pa kami doon. Ang layo na ng lalakad namin ha? Maya-maya ay kinuha nito ang isa kong kamay at inihawak yun sa braso niya. Tumingala ako dito pero umiwas ito ng tingin at walang ekspresyon ng muka. Napakurap-kurap ako. Nananaginip ba ako? Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa mga oras na yun. Ang paglalapat ng mga balat namin ay naghatid na parang bulta-bultahing kuryente sa katawan ko. Ramdam ko ang pag-init ng mga pisngi at malakas na kaba ng aking dibdib. Dahil doon, hindi ko na magawang magsalita. Dahan-dahan kami naglakad habang ang mga kamay ko ay nakakapit sa braso nito. Para kami magnobyo sa itsura namin na yun. Nakalimutan ko na ang sakit ng mga paa dahil napalitan yun ng kilig at saya na may halong kaba. Nakabalik na ako sa kwarto ay para pa rin akong lumulutang sa hangin. Totoo ba ang nangyari? Parang ang bait kasi ni Mr. Faltado kanina. Nakakapanibago. Biro mo yun, may tinatago palang gentleness ang amo. Nakamove on na nga ako sa nangyari dati kaso eto naman ngayon. Hindi bale, makakaget over din ako. Hayaan ko na lang muna ang sarili na kiligin. Hindi naman siguro masamang pagpantasya nito, di ba? Hinubad ko ng mga sapatos at pulang-pulang mga paa ko.
Ay, puro sugat na. Wala pa naman akong band-aid dito. Isa pa, iisa lang ang sapatos na bitbit ko. Nagpasya akong bumaba. Kailangan ko maghanap ng pharmacy dahil hindi ko kakayanin ang maglakad bukas ng walang band-aid sa mga paa. Dahil madilim na, ay kita ko magagandang ilaw sa paligid. Ang romantik ng lugar, parang ang sarap maglakad-lakad. Katapat lang ng aming hotel ay isang shopping outlet, kaya sigurado ako na may pharmacy doon. Madaming tao sa loob ng mall at parang ang sarap mamasyal. Pero dahil sa pagod at sakit ng paa ko, ay nagpasya na akong bumalik sa hotel pagkabili ng band-aid. Pagpasok ko pa lang sa lobby ay napansin ko agad ang isang babaeng payat at napakatangkad na nakatayo sa harap ng reception. Naka-white dress ito na hapit sa katawan at pulang stiletto. Ang haba ng mga binti nito na parang model. Sinalubong naman ito na isang nakatalikod na lalaki na parang hawig ni Mr. Faltado. Bumeso ito sa babae na humawak naman sa balikat ng boss. Nagkinangan ang mga brilyante sa kamay at daliri nito. Natigilan ako sa paglakad at natulala. Parang may kung anong kumurot sa puso ko sa nakita. Nag-usap ang dalawa at nagtawanan pa pero dahil malayo ako hindi ko dinig ang pinag-uusapan nila. Unang beses ko ata nakitang ngumiti ang boss. Ibig sabihin ay special ang babae na yon. Sino kaya to? Maganda ang mukha ng babae pero parang hindi purong Pilipina. Kayo manggidin ng balat nito. Exotic beauty kumbaga. Nagsimula na silang maglakad na sinundan ko naman ang tingin. Papunta ang dalawa sa elevator. Ibig sabihin ba ay dadali ni Mr. Faltado sa kwarto niya to? Halos mabali ang leg ko kakasulyap sa dalawa hanggang sa sumara na ang elevator. Naglaro na lamang sa utak ko ang pwedeng mangyari sa loob ng kwarto nito kasama misteryosong babaeng yun. Bagsak ang balikat na nagpasya akong bumalik na lang din sa aking kwarto. Nadaanan ko pang room ng boss at tumingin sa nakasarang pinto. Ano kayang ginagawa nila sa loob? Sandali nga, ano bang pakialam ko? Bakit masyado akong apektado? Ano naman kung magdala to ng babae, lalaki naman to. Nagsiselos ba ako? Uy Claire, wala kang karapatang magselos kaya umayos ka. Sita ko sa sarili bago nagpatuloy sa paglakad. Nang nasa loob na ako ng kwarto, hindi pa rin ako mapakali. Kagabi lang ay kilig na kilig ako. Ngayon naman ay kabaligtaran. Totoo pala yung kasabihan na kapag sobrang saya mo ngayon ay may paparating na kalungkutan. Humiga muna ako para makapagpahinga. May gagawin pa akong trabaho pero tinatamad ako. Mamaya na lang siguro. Hindi pa rin mawala sa isip ko kung sino yung babaeng yun. Alam ko na. Agad kong binuksan ang Facebook Messenger. Bessie! Tili ni Charis na umaapir ang mukha ng kaibigan sa monitor ng phone ko. May mas lalakas pa ba sa radar ng kaibigan? Wala akong pwedeng pagtanungan kung hindi ito. Isa pa ay mas matagal ito sa kumpanya kaya baka sakali nakilala niya ang babaeng yun. Musta besh? Bati ko naman dito na walang energy. Ikaw ang kamusta? Mustang Hong Kong? Excited na tanong nito. Okay naman. Maganda dito saka parang ang sarap-sarap tumira. Pilit kong tinatago ang lungkot. Talaga ba? Pero bakit parang hindi ka naman masaya? Tanong nito. Nga pala, may tatanong ako sa'yo. Pag-iiba ko ng usapan. Ano yun, besh? May kilala ka bang matangkad at payat na babae? Saglit na nag-isip ang kaibigan. Matangkad na payat na babae? Madami, beshi. Bakit? Oo nga naman. Masyadong simple ang pagkakadescribe ko. Ganito kasi yun. Kanina may matangkad na payat na babae na kausap si Mr. Faltado. Parang close na close sila. Nagbeso pa nga sila. Pagpapaliwanag ko sa natigilang kaibigan. Anong itsura ng muka? Exotic beauty Para siyang Pilipina na may halong Vietnamese or Thai siguro. Basta maganda. Morena beauty ba? Oo, besh. Sa pagkakatanda ko, meron ngang bumibisita kay sir na ganyan dati. Kita kong mukha ng kaibigan na nag-iisip. Pilit na inaalala ang babae. Talaga? Sino nga yun? Yun ang hindi ko nalaman. Hindi pa ako masyadong chismosa that time, besh Sabay tawa pa nito. Nagpupunta sa opisina dati? Baka business partner? Pero masyado namang close para makapagbeso o baka kaibigan kaya ganun? Ay, sumasakit naman ang ulo ko kakaisip. Bakit mo nga pala natanong? Nakunot noo ito. Wala lang, nagtaka lang ako, curious lang.
Baka may mahalata ito kung ano kaya inilis ko na lang ang usapan. Good morning! Magandang bati ni Mr. Sandoval nang madatnan ko sa lobby. Katabi na nito si Mr. Faltado. Ako naman ay lulugo-lugo. Hindi ko maalala kung anong oras na ako nakatulog kagabi. Pagkatapos kasi namin magtsikahan ni Charisse ay hindi pa rin ako agad dinalaw na antok. Nag-replay ang pagbebeso ni Mr. Faltado at ng babaeng yun. Kaya eto, parang lumulutang ang utak ko nang dahil sa puyat. Panahikab ko pa nang nasa kotse na kami. Napilit kong tinatago. Sana hindi naman yun napansin ni boss. Tanaw ko naman sa rearview mirror ang boss. Puyat din kaya to. Ano kayang milagro naganap dito kagabi at sa kasamang babae? Agad kong pinilig ang aking ulo. Ayokong isipin kung anong ginawa nila kagabi. Tumulak na kami sa San Juan Y Center. Dito ang headquarters ng mga Chinese investors. Nakamiting namin. Hi, we are here to meet Mr. Cho, sabi ko sa reception ng building. Kumunot ang noon ng babae at may chinek sa kanyang computer. I'm sorry but there's no Mr. Cho. May I know which company do you intend to go to? Sagot nito at ngumiti. Sa isip ko imposible naman na hindi kilala ng receptionist iyon. Si Mr. Cho ang major stockholder ng building na to. Mabuti pitawagan ko na lamang ang assistant nito. Bulong ko sa sarili. Yes, we are already here 5 minutes ago. Sagot ng assistant sa kabilang linya. We are already here, but the receptionist said that there is no Mr. Cho in the building. Kalmadong sagot ko. That's impossible. Wait, maybe you are in the wrong place. No, we are here inside San Juan Y Center. Well, that explains it. It's San Hong Kai, not Y. Pagtatama nito. What? Medyo kinabahan na ako sa nadinig. Don't worry, a lot of people mistaken that building 2 hours. Sounds almost the same. Medyo natawa pa ito sa kabilang linya. Pero sa ngayon ay parang hindi ko ata kayang matawa. Are you sure? Nonsense na tanong ko pero parang wala na akong maisip sabihin dahil sa nilukaban na ako ng matinding kaba. Yeah, I was actually waiting for you to call last night. But when you didn't, I thought maybe you already figured it out. Patay, nasa maling lugar pala kami. Paano ko ito ipapaliwanag sa boss? Ayaw na ayaw pa naman itong nagkakamali. Kasalanan ko dahil kagabi nakalimutan ko na i-confirm ang mga details ng meeting. Inuna ko pa kasi makipagdaldalan kay Charisse. At kakaisip tungkol sa misteryosong babaeng yun. Pagbaba ng phone ay tumingin ako kay Mr. Faltado na nakaupo na sa lobby ng center. Sa kabilang side naman ay si Mr. Sandoval na abala sa kanyang cellphone. Paano ko ba sasabihin to? Paano ko ipapaliwanag? Pero sige, bahala na. Sir, sabi ni Miss Chu, hindi daw dito ang meeting place. Doon daw po pala sa kabilang center kasi daw po magkapangalan daw pero malapit lang. What? Are you serious, Claire? Tumayo ito at medyo tumaas ng boses. Opo, kasi po. Did you confirm the meeting last night? Lalong dumilim ang mukha nito. Kasi po. Mautal-utal na naman ako pero hindi ko matuloy ang sasabihin. Ayaw nitong tumatanggap na explanation. Answer me! Yes or no? Malakas at nag-echo ang boses nito sa buong lobby. Kitang-kita kong pagsasalubong ng mga kilay nito. Nagtinginan ng mga tao sa amin at pati na rin si Mr. Sandoval ay nagulat. No sir, may hinang sagot ko dito at napayuko na lang. Pakaramdam ko'y gusto akong tirisin ito sa galit. You are useless! Nagsimulang mag-init ang aking mukha at ramdam kong nangingilid ng mga luha sa mga mata ko. Alam kong mali ako. Pero para sabihan akong useless sa harap ng madaming tao, parang hindi ko yata kayang tanggapin yun. Galit na umalis ito at naiwan kami ni Mr. Sandoval, nagulat pa rin sa nangyari. Pagtalikod na pagtalikod ng boss ay naguunahang nagpataka ng aking mga luha. Don't worry Claire, we will fix this. Pag-aalo sa akin ni Mr. Sandoval na dahan-dahan pang tinapik ang aking likod. Ngunit patuloy sa pagpatak ang aking mga luha. Napakasakit madinig mula kay Mr. Faltado ang salitang yun. Pero tama, hindi ko nagawa ang trabaho ko kaya ano pang silbi ko? Parang may kung anong pumipilipit sa puso ko. Ang sakit-sakit. Masyado ako nagpadala sa mga simpleng pagpapakita sa akin ng kabaitan ng boss. Binigyan ko yun ng mali siya na kung tutuusin na hindi dapat. Nang dahil sa pagpapantasya ko dito ay pati trabaho ay naapektuhan. Sa pinakita niya ay lalo kong naramdaman na sekretary lang ako nito at kahit kailan ay hindi hihigit pa doon. Malungkot na bumalik na kami sa kotse.
Kahit na namumula ang aking mga mata. Nakarating kami sa tamang lugar. Naintindihan naman ng mga kamiting kahit na late kami dahil madalas naman daw yun mangyari. Nagpatuloy lang kami sa aming araw na parang walang nangyari. Pero hindi ko na din tinapunan ng tingin si Mr. Faltado na alam kong galit na galit pa rin sa akin. Dahil sa nangyari, pili na lang kaya ni Claire na alisin ang namumuong pagtingin niya sa kanyang boss? May tinatagong pagtingin na din kaya si Mr. Faltado kay Claire? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.